Pinilit nilang kuhanin yung Senate majority by intimidation, pananakot. Tapos noon, nakuha nila yung Blue Ribbon Committee, Senate President. Wala na, patay na. So, mga walang niya Mga walang niya itong mga ibang nakaupong senator. Bakit? Ba't imbestigahan yan? Kasama sila sa sindikato. Mga walang niya talaga. Tapos mananakot, Tangin mga to, mananakot. Bukan yung pagka kayo pinagbibitay ng tao, kita nyo kung hindi kayo matakot talaga Iyak kayo talaga Maihi kayo sa salawal din nyo. Ako kating-katay ko na na matapos sana to pero not in these circumstances. Magrarally yung kaliwa, magrarally yung dilaw, pinklawan, makikiangkas kayo. Kaya nga may mali hindi tama So, sa mga rally, kung merong masusunod, ang gusto kong makita, dalawang side lang, walang neutral. Walang neutral dito. At ang labanan, hindi partido ng politika, hindi partido Marcos, Duterte, hindi. Ang labanan dito, it's beyond politics already. It's between good and evil. Yun yung labanan dito. Kaya magwawagi yung good Kasi yung mga walang niya, lahat yan, mayayari lahat yan. Lahat yan. Uubusin natin lahat ng walang niya. No, promise. Promise nyo sa sarili ninyo. Lahat ng walang niya, iyaharap natin sa taong bayan. Pananagutin natin silang lahat. Yung rally kanina, sa tingin nyo ba, naglalaway yung mga tao? Hindi naman naglalaway yung mga tao na parang zombie, no? Wala bang virus na zombie na pwedeng syatan? Mga tao. Magsasyatan mong ganyan, parang mga, anti-corruption na, bakuna ng anti-corruption. Pag saksak mo, magiging zombie yung Pilipino. Hahabulin. Naglalaway ganyan, ngangat-ngatin yung mga politikong gago Ay, nako. So, a very, very important takeaway. Walang neutral sa labanan ng kasamaan, kadiliman versus yung liwanag at kabutihan. Tandaan nyo, mga kababayan. Kaya pag kami nadinig kayong one time, big time, no? Nadinig nyo si Kap Dado na, ayan na, tumayo. Ito na yung hudyat. Malinaw. Dapat walang neutral. Hindi kayo neutral. Pagka neutral ka, impyerno ka Kasi you are tolerating yung evil. Neutral ka, wala kang posisyon. Hindi ka kakatig sa kabutihan. Hindi ka sasama sa tama. Pababayaan mo yung mali, nag-ubusin tayo, gaguhin tayo. Mali nga, di ba? Kaya walang neutral. This is a fight not between Marcos and Duterte, Inday Sara, o sino man Duterte. It's not. It is beyond that already. This is a fight for our survival. Pamilya natin, Pilipinas, bansa natin, future Filipinos, no? Ang dapat pinaglalaban natin sa nangingibabaw na kasamaan. Sa tingin nyo, hindi masama yung magdakaw? 1,000 nakawin, tanggal ka trabaho. Ito trilyon ba't nandyan pa? Hindi pa tanggalin ng tao. Paano takot ang mga tao? Hindi alam, confused. Kung anong gagawin. Naghihintay kayo ng leader. Hinihintay nyo leader. Hinihintay 2028. Totoo at ang buhay natin to. Hintay. Yung ibang leader, tatakbo sa Senado. Tatakbo sa Congress, kanya-kanyang partido. No? O iba, pipila sa cabinet. Ay, sus, Ginoo. Hindi natin kailangan kailangan natin magdesisyon tayo magdesisyon. Ano ba gusto natin sa buhay natin, sa pamilya natin, sa bansa natin? Bakit tayo papayag na gaguhin tayo ng mga animal na to? At sila namamayagpag, and they get away with it. May parali-rali pa sila na putragis na pinundaw naman nila. Pero kukonte. Yun yung pagkakaiba doon sa September 21 rally. Dami nun, di ba? Punoy EDSA. 10,000 yun. Doon ako Pero ngayon,
Nasaan yung tao? Eh paano? Kinurap din. Kinokor. 500 na lang nga yung budget. Tinanggap ng tao, hinakot. Pero 150 ang bibigay, Diyos mio. Wala pa silang pamasahe pa uwi. Lintik na yan. Oh. Stranded. So that tells you, kayong mga nagpabayad na pumunta doon, hindi naman lahat eh. May mga pumunta dyan na bukal sa loob ang pagpunta. Yung mga nagpabayad, isipin nyo kung paano trato sa inyo. Papupuntahin kayo para lang pakinabangan kayo. Pagkatapos nun, bye-bye, bahala ka sa buhay mo. Tantado, di ba? Ay, nako. Basta ang gusto kong malinaw sa inyo, walang neutral sa labanan ng mabubuti at ng masasama. Walang neutral. Either kung nandito ka sa mabuti, doon ka. Kung hindi, nandito ka sa masama. Kung kinampihan mo yung masama, at masama ka rin. Kung hindi ka kumampi sa mabuti, masama ka rin. Kasi tinotolerate mo yung nangyayari. Tahimik ka, ayaw mong makisawsaw. So, I want to clarify na there is no middle ground. Walang neutral sa labanan ng tama at mali. Walang gitna sa masama versus yung mabuti. Good versus evil. No? Light versus darkness. No? Walang gitna dyan. You take a position. Now, kung kunyari ang posisyon nyo, ayaw nyo sumama dito sa mga naghahabol ng korupsyon, accountability and all that. Doon kayo sa posisyon ng mga walang ya. No? Pabor kayo sa nagnanakaw Kasi nakikinabang kayo, mga troll, mga mainstream media, lahat kayong mga nakikinabang dyan, mga paldo-paldo, mga dinedeliberan, Senate, Congress, Cabinet Secretary, Armed Forces, PNP. So, yun yung ano natin. You have to take a position. Why are you supposed to take a position? Kasi, para sa kinabukasan ng pamilya nyo. No? Bulaga sila sa White Ribbon March. Bulaga. A few days before, support. Biglang kanina, withdraw. Parang nasa bangko sila, yung ibang mga grupo, nag-withdrawal. Joke lang Okay, magalit sa akin yung mga ibang grupo. Totoo naman Nag-withdraw kayo pumunta kayo sa bangko. Ano ba ginagawa sa bangko? Mag-withdraw. Ba't kasi kayo nandoon? Problema, resources. When your resources ay pera, funding, and the most important resource, tao. Sa akin, baliwala yung pera. It can be done voluntarily. Kaya yung ginagawa ng SFGF. Pero yung tao, pagka ginasgas nyo yung tao, pinagod nyo yung tao, how can they fight kung asar na, pagod na, at ginasgas nyo yung pagiging leader ninyo? A leader seeks the welfare of his people. That's why you're fighting. That's why you are standing up. That's why you are trying to Toki, lahat yan. Accountability, injustice, abuse of power, bendalo, lahat yan, sinisita nyo. Bakit? Because they are just words. Hindi. Because those words affect your people. Kaya hindi pwedeng baka sakali, ganito mangyayari, dapat nandyan tayo. Tapos nun, kinumit mo yung tao, wala na nga pera, pinagod mo pa. Wala na nga, nakabono sila, tapos wala pa. O di talagang pinagod mo. And in a fight where you have meager resources versus ang kalaban na punong-puno ng pera, kasi kaba ng bayan na ninanakaw, trilyon, lalabanan mo yan. The only way that you're going to beat this stupid son of a gun is to conserve your forces. Smart thinking. Hindi yung sasabihin niyo sa akin, kuda ka ng kuda, tanga, salita ka na sila, malaga, aksyon.
Lintik na yan, 4 na taon na nag-aaksyon. Ano nangyari? Wala. Gumastos na gumastos yung mga financer nyo. Nagsawa na nga yung iba. Oh, tapos nun, wala. Wala nangyari. Had it been na yung mga financer nyo, nakaganon lang, ready, 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 pagkatamang one time, big time, larga, ganon, may pag-asa kayong matalo ang isang kalaban na ang pinagkukuhanan, kaba ng bayan. Mariose, paano nyo tatalunin yun? And dapat nga dyan, kahit wala ngang money, no, motivation ng tao. What are they fighting for? Hindi yung salita lang, accountability. It becomes a byword, it becomes something na it loses its meaning. Nawawala yung halage. Okay, accountability. Hustisya, katotohanan. Nawawala yung essence ng salita na lahat yan, pag pinagsama-sama, affects the person, affects the family. Kaya kayo tumatayo, pinaglalaban nyo. Hindi yan salita na, ang daling sabihin, accountability. Lagi sa banner, accountability. Justice. Truth. Yung ganun ba? Nagiging byword. Nakakaligtaan na those words affect the Filipinos tremendously. May effect eh. And not only kayong mga Pilipino ngayon, hindi eh. Ang tama niyan, hanggang sa susunod na mga henerasyon. Saan ko ba nadinig yun? Ang utang ng bawat Pilipino ngayon, 663,000. Sus Mariosep, 663,000. Yung nasa buntis ngayon na nasa 1 month old, 2 months old, hindi pa may utang na. Utang na yan, 663,000. How do you expect kayo? Nagkautang ka, 663,000. Ano kinalaman natin dyan? Ayan, yan yung pinagsama-sama na lahat and then nagbalak pa nilang umutang. 1 trillion sa local. Mariosep to. Ba't kayo utang pa ng 1 trillion may mga issue ng korupsyon. Uutang pa kayo, maggago kayo. Gago ka talaga, bongbong Stupid president. Sorry pero talaga stupid president ka May problema ka sa graft and corruption sa pamamalakad mo Tapos nun, ikaw ang responsibilidad yan Ikaw ang presidente, tapos nun, uutang ka pag gago. 1 trillion ulul. Sira ulo. So, balikan ko, bakit kinakailangan tayong maglalabas ka dyan tapos nun gagasgasin mo yung mukha ng mga tayong pagod nila and then mega resources. Hindi nyo ba naisip na yun ang gusto nilang mangyari? Kukunti na lang nga yung resources ninyo, tapos nun gagastusin nyo pa para lang baka sakali manalo. There's no baka sakali. Hindi ganon. That is a gamble. Pagka nag-isip ka ng baka sakali. Ang kinakailangan, precise, definite, calculated, decisive. Dapat mga ganon. Hindi yung well-planned. Dapat. Hindi yung baka sakali, biglang dumami yung tao, yun tuloy-tuloy yung tao. Walang plano Paano mangyari yun? Kaya yan ang mangyari. No? Bulaga.